Magandang gabi at maligayang pagdating sa Pampatulog Stories. Bago ka matulog ngayong gabi, ito ay isang tahimik na kwento mula sa Biblia. Isang kwento ng pananampalataya, katahimikan at pagtitiwala. Isang kwento tungkol kay Daniel, isang lalaking hindi sumigaw, hindi lumaban, ngunit nanatiling tapat kahit sa gitna ng panganib. Habang pinipikit mo ang iyong mga mata, makinig ka lamang. Walang kailangang isipin, walang kailangang gawin. Hayaan mong ang bawat salita ay maging hinga. Ang bawat katahimikan ay maging pahinga. At sa gabing ito, habang unti-unting dinadala ng antok ang iyong isipan, ikukwento natin si Daniel at ang leon. Isang kwentong babantay sa iyo hanggang sa ikaw ay makatulog ng payapa at mahimbing sa lungsod ng Babylonia. Bago pa man tuluyang magising ang mga lansangan, may isang umagang dumarating na walang ingay, walang pagmamadali. Ang hangin ay malamig, banayad, dumadampi sa mga pader ng matatandang gusali. Ang araw ay unti-unting sumisilip, tila nahihiyang gambalain ng katahimikan ng umaga. Sa isang simpleng silid, malapit sa bintana, naroon si Daniel. Tahimik siyang nakaupo, payapa ang mukha, mabagal ang paghinga. Wala siyang hawak na kayamanan, walang marangyang kasuotan. Tanging ang katahimikan lamang ang kanyang kasama. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya. Binuksan niya ang bintana, gaya ng kanyang nakasanayan. Mula roon, tanaw ang malayong lupain, ang langit na nagsisimula ng magkulay bughaw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa katahimikan, nagsimulang umusbong ang panalangin. Walang malalakas na salita, walang iyak, walang pagsusumamo. Isang payapang usapan sa pagitan ng puso at ng Diyos. Sa labas, unti-unting nagigising ang lungsod. May mga yapak, may mga boses, may mga pintuang bumubukas. Ngunit sa loob ng silid ni Daniel, nananatili ang kapayapaan. Ito ang kanyang umaga, araw-araw, hindi nagbabago, hindi nawawala. Sa gitna ng isang banyagang lupain, sa loob ng isang kahariang hindi kanya, pinili ni Daniel ang manatiling tapat. Habang ang araw ay tuluyang sumisikat, ang kanyang panalangin ay natatapos, at ang katahimikan ay nananatili sa kanyang puso. Si Daniel ay hindi kilala sa malalakas na salita. Hindi rin siya kilala sa magagarang pangako. Ngunit sa bawat gawain, sa bawat araw na dumarating, makikita ang kanyang katapatan. Sa loob ng palasyo, siya ay pinagkakatiwalaan. Hindi dahil siya ay nananakot, kundi dahil siya ay tapat, tahimik, at maaasahan. Kapag siya ay nagsalita, pinipili niya ang tamang sandali. Kapag siya ay kumilos, walang pagmamadali, walang pagmamataas. Ang kanyang puso ay hindi hati, ang kanyang isip ay malinaw, at ang kanyang pananampalataya ay hindi natitinag. Maraming mata ang nakatingin sa kanya. May mga matang humahanga, may mga matang nagtataka, at may mga matang nagsisimulang mainggit. Ngunit si Daniel ay hindi lumilingon. Hindi niya hinabol ang papuri. Hindi niya hinangad ang kapangyarihan. Sapat na sa kanya ang maglingkod ng may katahimikan at katapatan. Sa bawat utos na kanyang tinutupad, ginagawa niya ito na parang naglilingkod sa Diyos, hindi lamang sa tao. Sa bawat problema, hindi siya nagagalit, hindi rin siya nagrereklamo.
Humihinga siya ng malalim, nagdarasal sa kanyang puso, at nagpapatuloy dahil para kay Daniel, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng tinig, kundi sa tibay ng pananalig. At habang lumilipas ang mga araw, habang patuloy ang kanyang tahimik na pamumuhay, unti-unting nahahabi ang isang pagsubok na susukat hindi lamang sa kanyang tapang, kundi sa lalim ng kanyang tiwala sa Diyos at sa katahimikan ng kanyang buhay. Doon magsisimulang gumalaw ang kwentong hindi niya inaasahan. Sa loob ng palasyo, hindi lahat ng katahimikan ay payapa. May mga sandaling ang mga bulwagan ay tahimik, ngunit ang mga puso ay maingay. Habang si Daniel ay patuloy sa kanyang tapat na paglilingkod, may mga matang lihim na sumusunod sa kanyang mga kilos, hindi upang matuto, kundi upang humanap ng pagkukulang. Sa bawat papuri na kanyang natatanggap, may kasabay ng mga bulong, mahina, ngunit paulit-ulit. Bakit siya? Bakit siya ang pinagkakatiwalaan? Bakit tila laging tama ang kanyang ginagawa? Ang mga tanong ay nananatili sa hangin, at sa bawat araw na lumilipas, ang mga ito ay nagiging inggit. Hindi nila makita ang kanyang panalangin. Hindi rin nila marinig ang kanyang katahimikan. Ang nakikita lamang nila ay ang bunga ng kanyang katapatan. Sinubukan nilang hanapan siya ng mali sa kanyang gawain, sa kanyang mga salita, sa kanyang pakikitungo sa iba. Ngunit sa bawat paghahanap, wala silang matagpuan dahil ang buhay ni Daniel ay payak, malinis, at puno ng pananalig. Habang ang gabi ay dumarating, ang kanilang mga pag-uusap ay nagiging mas madalas sa mga sulok ng palasyo. Doon sila nagtitipon, nagbubulong, nagbabalak. Hindi sila sumigaw, hindi sila nagalit ng hayagan. Tahimik nilang binuo ang kanilang plano, gaya ng aninong dahan-dahang humahaba sa takip-silim. Kung wala tayong makita sa kanyang gawain, bulong ng isa, hanapin natin sa kanyang pananampalataya. At sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagkatinginan. Doon nila nakita ang landas, hindi sa liwanag, kundi sa panlilinlang. Habang si Daniel ay nananatiling tahimik, ang mga puso ng iba ay nagsisimulang magdilim. Isang umaga, may panukalang dinala sa hari. Hindi ito ipinahayag ng may sigaw, hindi rin may kasamang galit. Ito ay binalot ng magagandang salita at maingat na mga pangungusap. Lumapit sila sa hari. Nakangiti, mapagpakumbaba sa anyo. Ipinangako nila ang kaayusan, ang pagkakaisa, ang karangalan ng kaharian, isang batas. Sabi nila na magpapakita ng paggalang sa hari. Sa loob ng 30 araw, wala raw dapat idalangin, maliban sa kanya. Tahimik na nakinig ang hari, pagod, at hindi niya nakita ang aninong nakapaloob sa batas. Isang lagda, isang sandali ng hindi pag-iingat, at ang kautusan ay nais sa batas. Hindi nagtagal, dumating ang balita kay Daniel. Binasa niya ang mga salita, isa-isa, mabagal, malinaw. Hindi siya nagulat, hindi rin siya nagalit. Huminga siya ng malalim at nanatiling nakatayo. Sa kanyang puso, alam niya ang kahulugan ng batas. Alam niya ang maaaring mangyari. Alam niya ang panganib. Ngunit alam din niya kung kanino siya nagtitiwala. Hindi niya isinara ang kanyang bintana.
Hindi niya binago ang kanyang gawain. Ang kanyang panalangin ay hindi lihim, ngunit hindi rin palabas. Sa katahimikan ng kanyang silid, pinili ni Daniel ang manatiling tapat. Sa labas, ang batas ay nakabitin, parang ulap na mabigat, parang hangin na may dalang babala. At sa gitna ng katahimikan, isang desisyon ang nagawa, hindi sa lakas, kundi sa pananampalataya. Sa katahimikan ng silid, habang ang araw ay dahan-dahang bumababa, bumalik si Daniel sa lugar na kanyang nakasanayan. Binuksan niya ang bintana. Tulad ng dati, walang pagbabago, walang pag-aalinlangan. Sa labas, ang hangin ay marahang umiihip, dala ang mga tunog ng malayong lungsod. Ngunit sa loob, isa lamang ang nangingibabaw, ang kapayapaan. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi bilang isang nagtatago, kundi bilang isang nagtitiwala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa pagitan ng bawat paghinga, ang panalangin ay umusbong. Walang mahahabang salita, walang pagmamakaawa, walang takot. Isang pusong bukas, isang isip na tahimik, isang pananampalatayang buo. Sa gitna ng batas na nagbabanta, pinili ni Daniel ang manahimik at magtiwala. Ang bawat sandali ng panalangin ay tila bumabagal ang oras. Ang bawat hinga ay nagiging mas malalim, mas payapa. Hindi niya hiniling ang kaligtasan. Hindi niya hiniling ang himala. Ang kanyang panalangin ay pasasalamat at pagtitiwala. Sa labas ng bintana, ang langit ay nagiging kahel. Pagkatapos ay bughaw hanggang sa tuluyang dumilim. At sa pagtatapos ng kanyang panalangin, may katahimikang naiwan. Isang katahimikang mas malalim kaysa sa anumang takot. Sa sandaling iyon, alam ni Daniel na anuman ang mangyari, siya ay hindi nag-iisa, hindi nagtagal. May mga yapak na umaling-awngaw sa pasilyo. Hindi ito mabilis, hindi rin marahas. Ito ay mabagal, tila may bigat sa bawat hakbang. Lumapit ang mga kawal, kasama ang mga taong nagbabantay sa batas. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ngunit walang galit. Natagpuan nila si Daniel, nasa kanyang silid, tahimik, katatapos lamang manalangin. Hindi siya nagulat, hindi siya tumayo agad. Tumingin siya sa kanila. May kapayapaan sa kanyang mga mata. Ipinaalala nila ang kautusan, marahan, parang nais ding umiwas sa ingay. Tahimik na tumango si Daniel. Walang pagtutol, walang paliwanag. Dahan-dahan siyang tumayo. Inaayos ang kanyang kasuotan, parang karaniwang araw lamang. Habang sila ay naglalakad palabas, ang mga ilawan sa pasilyo ay kumikislap, nagbibigay ng malambot na liwanag. Walang sigawan, walang tanikala. Ang pagdakip ay puno ng katahimikan. Sa bawat hakbang, humihinga si Daniel ng malalim. Sa bawat paghinga, ang kanyang puso ay nananatiling payapa. Ang gabi ay bumabalot sa palasyo. Ang mga bituin ay tahimik na nakamasid. At habang siya ay inilalayo, ang kanyang isip ay nananatili sa panalangin. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay. Ngunit alam niya kung sino ang kanyang pinagtitiwalaan. At sa katahimikan ng gabing iyon, ang kwento ni Daniel ay papasok sa pinakamadilim, ngunit pinakatahimik na yugto ng kanyang buhay. Sa loob ng palasyo, habang ang gabi ay tuluyang bumabalot sa mga pader, ang hari ay nanatiling gising. Tahimik ang kanyang silid.
Ang mga ilawan ay nagbibigay ng malambot na liwanag, ngunit sa kanyang puso may bigat na hindi niya maipaliwanag. Si Daniel, ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan, ay ngayon nasa kamay ng batas. Umupo ang hari sa kanyang trono, tumayo, naglakad pabalik-balik at muling umupo. Sa bawat hakbang, naroon ang pagsisisi. Naalala niya ang lagda, ang sandaling hindi niya pinag-isipan. Ang batas na ngayon ay hindi na niya mababawi. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi lungkot. Hindi sa sarili lamang, kundi sa isang taong tapat. Tinawag niya ang kanyang mga tagapayo, ngunit walang nakahanap ng paraan. Ang batas ng Medo at Persya ay hindi maaaring baguhin. Habang lumalalim ang gabi, ang palasyo ay naging tahimik. Walang musika, walang piging. Tinanggihan ng hari ang pagkain, tinanggihan ng aliw. Ang kanyang isip ay nasa iisang pangalan lamang, Daniel. Sa gitna ng katahimikan, isang tahimik na pag-asa ang nanatili sa kanyang puso. Isang pag-asang hindi niya masabi, ngunit kanyang nararamdaman. Bago tuluyang magbukang liwayway, tumigil siya sa paglalakad, tumingin sa malayo at sa mahinang tinig. Tila may bulong ng panalangin. Isang panalangin walang kasiguruhan, ngunit may pag-asa. Sa labas ng lungsod, may isang lugar na bihirang puntahan. Isang yungib, malalim, tahimik, at malamig. Doon dinala si Daniel. Ang hangin ay mabigat, ang mga pader ay bato, at ang dilim ay unti-unting lumalamon sa liwanag. Sa loob, naroon ang mga leon. Hindi sila umuungal. Hindi sila nagmamadali. Naroon lamang sila. Humihinga, tahimik, tila naghihintay. Nang si Daniel ay iharap sa yungib, ang hari ay lumapit. May bigat sa kanyang tinig. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, naway iligtas kanya. At sa mga salitang iyon, ibinaba si Daniel. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanlaban. Tinanggap niya ang dilim na parang tinatanggap ang gabi. Ang bato ay gumulong. Unti-unting isinara ang bungad ng yungib. Ang liwanag ay naglaho at ang katahimikan ay naging mas malalim. Sa loob ng yungib, si Daniel ay tumayo muna, huminga ng malalim at saka marahang lumuhod. Naroon ang mga leon, malapit, ngunit hindi gumagalaw. Sa dilim, may presensya na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Ang gabi ay mahaba, ngunit ang takot ay wala. Ang puso ni Daniel ay nanatiling payapa, at sa gitna ng panganib, sa loob ng isang yungib, ang katahimikan ay naging kanlungan, habang ang mga bituin ay kumikislap sa labas. Sa loob, isang himalang tahimik ang nagsisimulang magbantay. Sa loob ng yungib, habang ang dilim ay ganap ng bumabalot sa paligid, ang oras ay tila bumagal. Ang mga leon ay naroon pa rin, nakahiga, humihinga ng marahan. Ang bawat galaw ay tahimik. Si Daniel ay nananatiling nakaupo. Ang likod ay tuwid. Ang mga mata ay nakapikit. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nakikinig sa takot. Sa halip, pinili niyang makinig sa katahimikan. Sa bawat paghinga, ang kanyang puso ay lalong lumalalim sa pananalig. Hindi sa lakas, kundi sa kapayapaan. Sa gitna ng yungib, may presensyang hindi nakikita, ngunit ramdam sa hangin. Parang liwanag na hindi nasasaktan ng dilim. Si Daniel ay nanalangin, hindi sa mga salita, kundi sa tiwala.
Ang gabi ay patuloy na dumaraan. Sandali, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa ang oras ay mawalan ng anyo. Ang mga leon ay nanatiling tahimik. Ang kanilang lakas ay tila napawi ng isang kapangyarihang mas dakila. At sa bawat sandaling lumilipas, ang puso ni Daniel ay lalong nagiging payapa. Parang natutulog, ngunit gising ang pananalig. Sa gitna ng panganib, natagpuan niya ang pahinga. Sa gitna ng dilim, nakaramdam siya ng liwanag. At sa gabing iyon, sa loob ng isang yungib, walang sigaw, walang laban, walang takot. Tanging pananampalataya na tahimik, ngunit matatag. Habang ang langit sa labas ay patuloy na umiikot, ang mga bituin ay nananatiling saksi sa isang gabing hindi nalimutan ng Diyos. Bago pa man tuluyang sumikat ang araw, ang hari ay nagising. Hindi siya nakatulog ng mahimbing. Ang gabi ay mahaba, puno ng pag-aalala. Dahan-dahan siyang bumangon at agad na naglakad palabas ng palasyo. Ang hangin ng umaga ay malamig at tahimik. Nang marating niya ang yungib, ang liwanag ay unti-unting dumarating. Ang bato ay naroon pa rin. Lumapit ang hari. Ang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng pag-asa. Daniel, marahan niyang tawag, lingkod ng Diyos na buhay. Sandali, isang katahimikan ang sumagot. Pagkatapos, isang tinig ang umalingaw-ngaw, payapa, malinaw. O hari, ako ay buhay. Ang bigat sa dibdib ng hari ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Agad na ipinag-utos na buksan ang yungib. Ang bato ay gumulong at ang liwanag ay pumasok. Naroon si Daniel, buo, walang sugat, payapang nakatayo. Ang mga leon ay nakahiga lamang, tila natutulog. Tinulungan siyang makaakyat, at habang siya ay lumalabas, ang umaga ay tuluyang sumisikat. Sa sandaling iyon, ang himala ay hindi sumigaw. Hindi ito nag-ingay. Ito ay dumating, tahimik, payapa, at puno ng liwanag. At ang umaga ay naging saksi sa kapangyarihang nagbabantay kahit sa pinakamadilim na gabi. Habang si Daniel ay nakatayo sa liwanag ng umaga, ang mga tao ay nagtipon, tahimik, puno ng pagkamangha. Ang hari ay lumapit. Ang kanyang mukha ay nagbago. Hindi na ito ang mukhang pagod ng gabi, kundi mukha ng pagkilalang malinaw at buo. Sa harap ng lahat, itinaas ng hari ang kanyang tinig, hindi upang mag-utos, kundi upang magpahayag. Ipinahayag niya ang Diyos ni Daniel bilang Diyos na buhay, Diyos na nagliligtas, Diyos na nananatili. Ang kanyang mga salita ay hindi galit, hindi rin mapang-utos. Ito ay puno ng paggalang at pagkamangha. Iniutos ng hari na ang buong kaharian ay kumilala sa Diyos ni Daniel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nakita nilang katotohanan. Si Daniel ay muling pinarangalan, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang patunay. Patunay na ang pananampalataya ay hindi kailanman nasasayang, na ang katahimikan ay may lakas, at ang pagtitiwala ay may bunga. Habang ang araw ay patuloy na sumisikat, ang kwento ni Daniel ay kumalat, hindi sa bulong, kundi sa paggalang. At sa gitna ng isang banyagang lupain, ang pangalan ng Diyos ay kinilala, hindi sa sigawan, kundi sa katahimikan ng mga pusong nagising. At ngayon, habang ang gabi ay muli nang dumarating, ang kwento ni Daniel ay unti-unting humihimlay.
Hindi ito kwento ng dahas. Hindi ito kwento ng galit. Ito ay kwento ng katahimikan at ng pagtitiwala. Itinuro sa atin ang buhay ni Daniel na hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban sa sigaw. May mga sandaling ang pananahimik ang pinakamatapang na desisyon. May mga sandaling ang panalangin ang pinakamalakas na sandata. Sa gitna ng takot, maaaring pumili ng kapayapaan. Sa gitna ng dilim, maaaring magtiwala sa liwanag. At kung ikaw man ngayon ay pagod, kung ang isip mo ay puno, at ang puso mo ay mabigat, alalahanin si Daniel na sa loob ng yungib ay natagpuan ng kapahingahan. Hayaan mong bumagal ang iyong paghinga. Hayaan mong lumalim ang katahimikan. At hayaan mong ang pagtitiwala ang maging unan ng iyong isipan. Habang ipinikit mo ang iyong mga mata, dala mo ang aral ng gabing ito, na ikaw ay hindi nag-iisa, na may nagbabantay kahit sa pinakamadilim na oras. At sa katahimikan, sa dahan-dahang paghinga, naway dalhin ka ng kapayapaan tungo sa isang mahimbing at payapang pagtulog. Magandang gabi.